So yan po ang mga nangyayari doon, no. Tapos magkano yung ano namin, yung goal namin? Individual yung goal, guys. Although yung pagdating sa MS, meron kaming mga group, no. Isi-segregate yung mga members by groups. Tapos sa groups, merong subgroups na tinatawag. Even though it's by groups, dinidivide po nila yung goals, yung quota into individual. Kasi kahit goal, kahit may grupo kayo, individual pa rin yung responsibility ninyo ng magkano yung individual goals. Individual goals dito sa US, no, ranging from $10,000 to $50,000 per person. Oh, imagine guys. Thank you for the stars. So, at magkano na sa pesos, no? It's 27,500 pesos at least. And the maximum is 2,750,000. Individual yan. Sa MOS, gamit itong mga organizations na ito. Kaya dito galing si Pacquiao ng kaniyang mga luho. Yung kingdom na yan, na he is so boastful about it, galing sa mga mahihirap na members yan. Galing sa mga sacrifice ng mga members. Yung watch lang niya, guys, na it would worth $200,000, galing sa paghihirap ng mga members. Oh. Bahin muna natin yung ano, no, yung ibang comments dito. Okay. So, Lodi, yan ang hawak ko dito sa Cavite noon pa. Oh. 'Di ba? So, okay, itong kay Fred Lescano, Isaiah 56:11, ang mga aso ay matatakaw, walang kabusugan. Tama. Yes, ang takaw, wala talagang kabusugan. One thing to another. Mercy ko, bakit di mag-alisan ang mga members ni Kibuloy para matapos na ang panlilinglang niya sa mga tao? Mercy, mostly sa mga members ni Kibuloy, hindi po alam ang totoong nangyayari. Hindi po alam ang mga information, no? Kapag ka nandoon ka kasi, member ka, hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ni Pacquiao, kung siya ba ay nang rape o sex offender ba siya, o kung ano yung ginawa niya. For the sake of your salvation, no, parang gagawin mo na rin lahat. Oh, kaya ang daming mga members, watak-watak yung kanilang family. Oh, kaya wala silang new convert. Kasi yung kapitbahay ng mga members, hindi nabibless. Paano ka mabibless? Noon, mayaman ka, tapos ngayon, hirap ka pa sa daga. Oh. Kaya ganun. Walang member doon, isa man na yumaman. Pero marami ang occasion, marami akong ibibigay na example ng mga mayamang members before they became Kingdom of Jesus Christ members. At ngayon ay ano na yung buhay nila, hirap pa sa daga. Okay, Konebi, nung maliit na bata pa ako sa bahay namin, natutulog ang workers, ang dami nilang dala na photocopies ng bogus associations na yan. Yes, tsaka pa iba-iba yan. Kasi pagka medyo medyo kabisado na ng mga tao yung mga associations. Kasi biruin mo, ang daming mga subgroup, no, na nagsusolicit o nangangaruling sa daan. Talagang mag-question yung mga tao. Magtataka sila, bakit na lang ito paulit-ulit? Titignan nila, yung papel na dala, ibang association. Iba po ito, pero isa lang. Para sa isang tao lang. Ganun yun. Everything is fraud over there. Fred Lescano, bawat member ni Pacquiao na mabunot nyo sa kanya, one step winning this war, more power. Yes, tama po. Kasi ang dami po talagang members, nakakaawa po sila. Nakakaawa po sila. Lalo na dyan sa Manila, no? Sa Pilipinas, ang hirap-hirap na ng Pilipinas. Pinapahirap pa ni Pacquiao. Tinatanggalan ang mga members
ang mga tao ng mga resources kahit man lang pambili ng pagkain. Gusto niya siya lang ang kumakain, no? Now let's go back to our topic. So, what does those compulsory giving tells us? Anong ibig sabihin yan sa atin? Anong inference na makukuha natin diyan sa mga compulsory giving from the weekly to yearly and yearly compulsory giving? Compulsory yan, guys. Pag hindi mo na ibigay yan, ipapahiya ka talaga. Ipapahiya ka sa harapan ng mga members. Ng mga kasamahan mong members. Kung worker ka pa sa harapan ng mga workers, papaluin ka pa. Ipapunish ka pa. Kaya ang daming mga workers no napalo dahil hindi nila na-cope up yung quota nila. Yung iba, pinapalo sila to the point na yung suot nilang damit, hindi na nila kayang hubarin sa katawan nila. Kasi namaga na yung katawan nila. Grabe guys. Namaga na sa paddle. Ginugunting na lang. Tapos yung iba, hindi na makalakad. Nagko-crawl na lang sila. Tapos, sinasabi pa na kapag hindi sila naalis doon, kung saan yung pumapalo, papaluin sila uli. Grabe guys, it's inhumane. I'm sorry. So kaya, pakiusap ko sa inyo na kapag itong mga information na ito ay makakarating sa mga tao, as many people as we can save so many people from going through going through sa mga dinadaanan ng mga workers. Tapos ano pa? Bawat pennies na gawa na income ng mga members, kinukuha yan ni Pacquiao. Bakit niya ginagawa ito? Kasi gusto niya ang bawat members ay mag-rely sa kanya. Kasi gusto niyang hawakan lahat sa liig na kung ano ang sasabihin niya, yun ang susundin. Di ba nga? Sabi, obedience. Obedience to the will of the Father, surrender yourself to the will of the Father through the appointed Son. Lagi pong sinasabi niyan. Hindi po nila ini-articulate kung anong ibig sabihin nun. Bow ng bow po sila. Kaya hindi po nila alam nang ang kanilang kalayaan ay tinanggal na sa kanila. Once they give up, once you offer yourself to the will of Kibuloy, you are giving up your freedom. You are giving up your freedom as a human. Kasi gagawin kanyang hayop. Mas masahol pa sa hayop ang ginagawa sa mga members at workers. Mercy ko, marami bang nagtutour sa kanyang Garden of Eden kasi 350 pesos per person ang entrance? Hindi ko po alam ngayon, Mercy, kung maraming nagtutour ngayon. Siguro, hindi ko lang alam kasi wala naman tayong update doon. At kahit yung 350 pesos, it's not enough to cover the expenses sa maintenance doon kung wala ang mga workers. So ano pang nangyayari? Yung mga members nila, kahit pambili ng pagkain, wala. They left hungry. They left homeless on the street. Tapos si Pacquiao, ilang mansions meron siya. Yung mga yung mga concubines niya, may mga bahay yung mga nanay, yung mga kapatid, para hindi lang magsalita kung ano talagang nangyayari sa loob. Ako, ilang beses akong inoferan, guys. Ilang beses akong inoferan ng money just to keep quiet. But I decline all that. Kasi importante sa akin yung ating principles. Importante sa atin na mailaganap natin yung katotohanan. Ayaw nila na kung ano man yung nangyayari sa loob
ay ma-circulate. Kasi mawawalan sila ng potential money, no, na papasok sa kanilang kingdom of hell. Ano pa? Members are forced to become full-time workers. Yan po ang ano nila, ang end goal talaga para lahat ng members maging full-time workers. Anong sabi ni Pacquiao? Yung full-time workers lang daw ang makakarating sa langit. Oh. Kaya yung mga members, no, sayang yung ano nyo, magpa-member pa kayo dyan. Hindi rin kayo pupunta ng langit, maliban kung mag-worker kayo, sabi ni Pacquiao. Oh. Tapos pag nag-worker kayo, ano na, buong buhay nyo, sacrifice. Walang kasaganahan doon nyo guys. Kahit sa tulog nyo, hindi kayo masagana. Swerte na yung 2 hours kung meron kayo. Pag nagkasakit kayo, walang gamutan. Mamamatay kayo sa sakit. Pag nag-TB, may TB halimbawa, may sakit kayo sa baga, you are grasping for air, walang tulong na ibibigay sa inyo. Now let's talk about that, no? Kasi na-mention na natin yan. Imagine, meron silang workers, no? Meron silang worker na tawag ni Pacquiao nito ay, tawag na dati nito ay anointed seller. Itong anointed seller na tinatawag ni Pacquiao na parang anointed, parang sa kanya anointed son of the devil, no? Itong worker na to, pinapadala nila sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating na itong worker na to dito sa US. Nakarating na sa Canada, sa Australia. Nakarating na rin sa mga Asian country. At ito po ay inassign nila, no, sa Cambodia. Nung ito ay inassign nila sa Cambodia, alam niyo po kung anong nangyari, na aksidente po itong worker na ito na tinatawag nila na anointed seller. Anointed seller daw. Anong nangyari nung na-aksidente ito, na nasagasaan? Putol ang arms. Putol ang legs. Oh, ngayon, anong nangyari pagkatapos niyan? Dinala sa ospital. Siyempre, di ba? That's the first thing we will do. And everybody can do that, right? Pero after that, itong worker na ito ay may pamilya. Nag-asawa ito ng worker din na babae. Ang pangalan po nito ay Rigon. No? Nag-asawa ng worker na babae. Meron po silang 2 anak. Isang 8 years old at isang 3 years old. Anong nangyari po? Pinabayaan sila after that. Pinabayaan sila ng ministry after that. Putol na yung kamay at paa ng worker na ito na ilang taon nag-service kay Kibuloy. Pinabayaan. Tapos ano pa? Yung asawa niya, pinag-asawa sa ibang ministro para makapag-stay sila doon sa Cambodia. Iniwan yung pamilya. Anong ginawa ni Rigon? Umuwi ng Pilipinas. Wala ng paa at kamay. Dala yung mga maliliit niyang anak. Ganon po ang buhay sinisira ni Kibuloy. Kaya po dapat nating i-spread itong mga information na ito kasi many people think this very lightly. Hindi nila alam ang depth ng manipulation ng problem, the severity of the problems na hinaharap ng bansa, hinaharap ng community. Hindi nila alam.